Magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat? Nagkasama-sama na naman po tayo para sa isang panibagong episode ng Kalambag. Ngayong araw na ito ay ang huling araw ng Setyembre. Anong mga nararamdaman ninyo, kabataan? Mga kasamahan ko dito sa Zoom ngayon. Ikaw, Riza, anong nararamdaman mo na patapos na ang September? Riza? Ayan. Hello mga kalambay. Hello sa inyo, Ate Meryl. Hello sa iyo, Kuya Akim. And Mm. masaya nga, no, patapos din naman ang buwan. Hindi natin namamalayan. Patapos na ang unang per month natin ngayon. So, masaya. And excited ako, lalo na sa episode natin ngayon. Sa mga pag-uusapan natin ngayon. Yes, exactly. Kumusta ka naman sa mga nakaraang araw or anong mga pinagkakabalahan mo? Ganon. Mm, Share ako mo dahil, naman. ako Oo. na dahil. Sige, go Okay, na so ikaw. ayan, so ako na, no. So of course last week, no, when I was in USM Kabakan for the Pasig Laban. So ayun, Pasig Laban, lumalaban pa rin ka noon. So bali sunod-sunod yung mga activity. I was in kumbaga nasa Pasig Laban, no. Then sa school din namin, since we are the extended campuses, no, nagkaroon kami ng freshman fiesta kung saan winelcome namin lahat ng mga freshmen students. So, oh my gosh. And so, kumbaga, yung energy ko talaga, ewan ko kung hanggang saan pa to aabot. Then, of course, October na next, of course, next week. Next week is October na. So, meaning to say, papalapit na rin po ang midterm examination. So, for the preparation na naman ulit. Gayon pa man, no? So, patuloy pa rin yung paglaban, ganon. Kasi since estudyante tayo, maraming tayong mga adjustments. So, we keep on fighting pa rin. Ayan. So, ikaw naman, Day Meryl, no? So, I think last week you're so busy talaga, no? Kasi nga, we heard nga last week pala is, kumbaga marami ka rin pinagkaabalahan, kumbaga. So, can you share that to us, Day Meryl? Yes, Dai, Yan. super busy ng last week dahil prelim examinations namin. So, first examination for the academic year. So, medyo nakalawang ang mga utak, no? Ang study habits kasi ilang weeks din yung summer. So medyo Oo. hindi nasanay na mag-study, na late matulog para mag-study, pero go lang pa rin. Natapos rin naman and thankfully nakasurvive sa prelims. Gaya nga na sinabi mo, paparating na naman ang midterm and I'm sure mas magiging challenging pa ang ating mga buhay bilang estudyante kasi padami rin ng padami ang mga activities at mga requirements na hinihingi sa atin. Pero go lang kasi para naman ito sa ating ikabubuti. Ngayon, speaking of education, no, pag-aaral, ang Mm-mm. ganda ng topic natin ngayon dahil Oo. para sa buwan ng September ay sineselebrate natin ang Teachers Month. Tama ba, Oo. Dayakim? Of course, Teachers Month, September 5 hanggang October 5. So maybe next week is World Teachers Day na natin. So, oh my God, I'm so excited na rin, Dai, no? So, I'm still imagining kung teacher na ako sa susunod. Tas, yung bibigyan ako ng cake, with mga letters, ganun. Oh my God, Tama it's so pala, sweet. no? Future Oo. educators pala itong mga kasama ko. Oo. So, ikaw ba, Raisa, how's your feeling right now since papalapit na tawag nito, yung World Teachers Day, have you see yourself in the future na yung drama na bibigyan ka ng student mo ng mga ganito, ganyan, tapos magi-speech sila sa iyo, yung parang Teachers Day vibes every October 5. Nararamdaman mo na ba yung ganong energy? Siyempre, Kuya Akim, nilolook forward natin yan na baka stage yung mabibigyan din tayo ng mga anak, ng mga presents, and especially yung mga sinasabi nila sa mga memes, na bakit ka nag-eduk? Nag-eduk ako para maka-receive ng gift, ng cake tuwing Teacher's Day, and excited din ako kasi nung first year kami, dun ko naramdaman na ay, ganito pala kapag nangarap ka na maging teachers, habang binabati namin yung mga teachers namin, binabati din nila kami na Happy Teachers Day, Future Educator. So,
masaya. So, nilook forward ko rin yung paparating na Teacher's Day. Mm. Pero Ayun sa na, so tingin nyo kaya, guys, bakit ba kailangan natin i-celebrate ang Teachers Month? Eh, di ba, yearly natin ito sineselebrate, no? And hindi ako sure if international ba to or dito lang sa Pilipinas. it's a world, International ba? yes, it's World, okay. World World Teachers. Teachers Month. Tama. So, So, World Teachers, ganun. Bakit ayan. kaya na importante ito i-celebrate? Sa akin naman kasi it's very important talaga. Di ba wala namang, have you observed, no? Walang Engineering Day. Kumbaga World Engineering Day, dito sa narinig, World Doctor Day, wala ring tawag na to, World Carpenters Day, parang ganon. But there's still a World Teachers Day. Hika nga nila. Kasi nga, no, sabi nga, I don't know kay Raisa kung napagdaanan niya yung teaching profession na subject sa Prof Ed, which is, yung sa last part, I think sa pinaka-last part yun sa amin, na sinabi na the teacher is the noblest profession, no? Kumbaga kagalang-galang na profession. Kasi, kumbaga no, walang ibang there's no other profession can exist without the teacher. So talagang, doon pa lang na term is, it's very important to recognize our teachers. And before that, no, yung empowering educators, strengthening resilience, building stability. So, kumbaga yung Sustainability. pagkakaintindi ko sustainability, sorry, sustainability. Hindi na ako masyado kumbaga, nakakapagsalita ng ganito mga kalalalim na mga English. Oh my God, no? So, ayan na, so, kumbaga empowering educators, kailangan maging empowered yung mga tao nito, yung mga teachers natin, and also, maging matatag sila, no? Especially as the days goes by, no? Talagang nagkakaroon talaga ng changes. So, kumbaga sa kanila is maging empowered sila to adapt to can easily adapt, no, the situation, the changes that possibly happen inside or outside their community. So, how about sa'yo, Raisa, no? Tanong natin si Raisa. Bakit kailangan nating i-celebrate ang World Teachers Month? O World Teachers Day, rather. Oh. Para naman sa akin po yung Ate Mary, dapat natin i-celebrate ang Teacher's Day kasi araw itong ina-advocate namin yung bagon, yung hirap ng mga teachers natin sa pag-share nila na kaya mga gamit sa atin para magamit din natin sa ating future, sa kung ano man ang mga dreams natin sa buhay. And Teacher's Day para sa akin is hindi lang siya dapat natin para sa mga teachers talaga, yung mga nagtapos ng education and meron talaga license to teach. Kundi para sa akin siguro, i-celebrate natin itong Teacher's Day para sa mga teachers natin na exclusive talaga para sa atin. Buti yung tukoy natin dito ay yung mga parents natin kasi di ba sinasabi na sila yung mga unang mga teachers natin, they are our first teachers who molded us talaga. So, yung Teacher's Day, sila-celebrate natin para alalahanin ang lahat ng mga nandoon para ma-witness yung milestone natin, ang lahat ng mga nakatulong sa atin para sa growth natin, and nagtulong ng mga bagay-bagay na beneficial para sa atin, hindi lang para sa ating future, kundi para din isang kapakinabang sa community at isang maging mabuting tao. Yes, ang ganda naman nun, no, na para kay Riza, hindi lang ang Teacher's Day, hindi siya exclusively for the teachers na may license to teach, yung professional talaga, but also yung mga educators, di ba? Our parents, our peers, or yung mga kakilala natin na gumagabay sa atin rin, di ba? Kasi tama nga naman, agree ako doon na teaching does not only happen in schools or in classrooms. Teaching happens also outside sa ating mga communities, and dapat rin natin i-celebrate sila. And most especially, talagang sumasaludo ako sa mga teachers na they go beyond the extra mile para i-reach out yung mga students nila. Kasi nakakahanga yung mga
nagbi-build talaga sila ng relationship sa students nila, not only within the classroom, no, yung concerns academically, pero kinakamusta rin, kamusta sila sa mga bahay nila, ganun. And napaka-importante talaga ng roles ng teachers natin in terms of securing na safe yung ating schools, no? Safe ang ating schools, ang environment, at dapat talaga na mag-foster sila ng safe environment or safe space para sa mga kabataan at mga estudyante na maging komportable sila. Kasi gaya nga na sinabi rin ni Riza, no, na teachers are second parents, kumbaga, 'di ba? So kung may mga problema man yung mga kabataan sa tahanan nila, at least 'di ba, may mga teachers sila na pwede nilang lapitan at komportable silang humingi ng tulong. So nakaka-inspire at malaking pasasalamat natin talaga sa ating mga teachers, no? Happy World Teachers Day po sa inyong lahat, teachers, educators, and future educators. Wow, nakakakilig ba yun pakinggan? Ayan. So, dahil syempre naman, sino naman hindi kikiligin doon na ay manifesting, magiging teacher din ako. No, kasi ganun yung drive natin, no, sa buhay talaga. Even ngayon, na talagang kailangan na naming pakiramdaman yung pagiging teacher, no, even ngayon. Even sa aming mga co-students, gano'n, na co-classmates pala na, ayun, ngayon pa lang is for the demonstration pa, pero classmate mo pa yung maging estudyante mo, but sooner or later is, kumbaga real students muna talaga. And isa pa, no, maganda rin na ano, tawag nito, yung vibes na, yung pagkakaroon ng, tawag nito, yung teachers and communication, sabi nga ni Raisa at ni Meryl kanina na, even ano, hindi ka lang teacher inside your school, inside your classroom, but also you have a responsibility to your community, to your society, including the environment around you. No? Kasi, kumbaga ano complex yung role ni teacher. Hindi lang siya for hindi lang siya for teaching lang, but also marami pa po kaming inangkin ko na talaga. So, marami pang responsibility yung mga teachers, no, aside sa pagtuturo. So, talagang mahalaga na magampanan niya nila. Ikaw ba, Raisa? How about you? Raisa? Ayun, parang, Yun, baka mahina yung signal sa kanila, Riza, Day. so, ikaw ba, Day, no? Syempre, you're a psychologist, no? So, meron ka ring magiging, tawag net, no? Syempre, magtuturo ka rin, o should I say, oo, yung tawag nito, yung para magbibigay ka ng mga advices, ganun. BS ka kasi, so meaning to say, parang BS psychologist, more in sa medicine ka. So, ikaw ba, Day Meryl, no? So, makakonsider mo rin ba na yung mga psychologist natin is also a teacher na rin when it comes sa mga mental health matters, to solve mental health issues as well? Yes naman, Day. Kasi lagi kang sinasabi sa amin, no, na kapag unsure ka kung anong kukunin mo pag college, kunin mo na ang psychology. Kasi sa psychology, kahit anong field ka pa, pag after mo graduate, pwedeng-pwede ka. So, kami, mga future psychologist or psychometrician, pag graduate namin, pwede kaming kumuha ng mga units for LPT. So, makakapagturo kami professionally. May mga nag-psychology din, psychology degree pag college nila, and then kumuha lang ng ibang mga additional na mga subjects, tapos ayun, nakapag-apply sa pagiging police, 'di ba? Tsaka sa iba't iba pang industry. So super lawak ng pwedeng mapuntahan na field ng isang psychology graduate. Pero doon sa sinabi mo, no, na about sa mental health advocacy, yes naman, isa sa mga pwedeng patutunguhan ng isang psychology graduate ay ang field of ano ba yan? Counseling. So, sa counseling, di ba, nakikita natin yan sa ating mga schools. May mga counselors tayo. And sila, nag-a-advise or, hindi siya nagbibigay advice or tumutulong lang sa mga kabataan, no, na maging, gaya nga na sinabi ko kanina, no, maging safe space. So, working together yan sila ni teacher, no, sa schools kapag may mga concerns
student, sasabihan niya si teacher, and kapag medyo hindi kaya ni teacher yung topic na yun, magpapatulong siya kay counselor. So, ayun, is malaking bagay rin yung teachers natin, no, sa pagpapalaganap ng awareness tungkol mental health and all other topics. Kasi, ayun nga, isa talaga sa, gaya ng sinabi mo, Day Akim, noblest profession ang teaching. Kasi, kailangan adapt sila sa mga pagbabago sa paligid, 'di ba? Kung ano man yung mga lalo na ngayon trending or napapanahon yung mga mental health issues. So dapat aware or updated yung ating mga teachers, 'di ba? So ayun, napakalawak ng teaching profession. At ayun, working hand in hand talaga sila ng psychology. Future, manifesting. Manifesting yan, of course. No? Si Raisa naman, okay ka lang ba dyan, Raisa? Nangiti na si Raisa, no? So, para ba sa'yo, Raisa, nafe-feel mo na ba yung magiging profession mo in the future? Kumbaga, ramdam mo na ba yung pagiging teacher ngayon pa lang? Raisa? Ayan. Kaya akin, ramdam na rin, especially kapag merong demonstration, classroom demonstration, and ramdam ko rin sa amin sa bahay kasi gaya ng naikwento ko nung mga last episodes natin, nagtuturo ako sa mga pinsan ko na mga maliliit pa para makatulong ako sa kanila ng kahit konti lang, kahit kahit mga 2 days lang ako sa bahay nag-stay, and yun, sa pamamagitan ng mga ginagawa ko yun, parang na-feel ko yung pagiging teacher ko, and sana kapag ginagawa ko yun, nasasama na rin yung pag-wish na sana one day lang, LPT na ako, yung parang ganun po yung amin, parang nasasama na din yung pag-manifest ko tuwing may ginagawa akong ganun. Ayan, no? So, Raisa, grabe ang kung ano ba, kung makakausap mo yung future self mo, kumbaga 5 years or 4 years from now, di ba? Manifesting nga LPT ka na talaga. Anong sasabihin mo sa sarili mo? Siguro sasabihin ko sa sarili ko na na proud ako sa kanya kasi hindi talaga madali yung mag-aral ka, especially na malayo ka sa bahay niyo, and hindi naman kayo gano'n ka financially stable, pero naitataguyod yung bawat araw tuwing nag-aaral ka, and sa mga maliliit na bagay nakikita mo yung progress mo. So, sasabihin ko sa sarili ko na you made it, and proud ako sa iyo. Yun yung sasabihin ko sa kanya. Wow. Wow. Ikaw, Day Akim, looking forward rin, no? Ano bang, kasi kausap ni Raisa yung future self niya, no? Na proud siya sa sarili niya, sa lahat ng mga napagdaanan niya, at finally naging teacher na siya. Ikaw naman, Day Akim, ngayon manifesting, no, na teacher ka na sa future self mo. Anong masasabi mo naman sa iyong sarili? Okay, so sa akin, no, finally, I got the crown. Kasi nga, di ba, kumbaga, just like pageants, kumbaga, hindi lang basta-basta sumabak ka sa isang laban na, kumbaga, hindi mo pinaghandaan. Kung sa pageant, kaya siya ng mga 3 months, 7 months, 6 months. Kasi yung pagkuha ng LPT, 4 years plus 1 year for the review, or maximum na yung 1 year, depende sa kung kailan ka magte-take ng let. And after na sa let yan is, kumbaga, yung pagpasa ko ng let, I take this as a runner-up pa lang. Kasi nga, di ba, kumbaga, license na ako, but kailangan ko pa maghanap ng trabaho, kailangan ko pang magka-item. Kapag siguro nakapag-item na ako, o talagang officially nakapagturo na ako, I consider myself as kumbaga, finally, I got the crown. Kasi, kumbaga, doon pala magsisimula yung journey ko na, yung mga challenges ko na makapagturo ako, ganon, na yung mga knowledge ko na ibabahagi ko sa mga kabataan, then magiging bahagi ako ng buhay ng bawat bataan na nangangarap. So, doon pa lang is, kumbaga, corona na yun para sa akin. Ang makatulong sa ating mga kabataan na, kumbaga, matupad yung mga pangarap nila sa buhay. It doesn't mean na financial lahat, na tutulungan ko talaga sila financially, but the moral support that I can contribute to every children, no?
since dito ngayon we are advocating education, and of course gusto kong ituloy yan until the end of my life. And yung Wow crown na. yun is kumbaga yung crown na yun is wala siyang expiration until I am a teacher, no. So the crown are still on mine. Char, yun lang, Day. Wow naman, hindi halatang hindi halatang fan na fan ka ng pageants. Ang dami mo sabi tungkol doon. Pero, yun nga, na-mention kasi ni Riza rin yung financial, no? Pero, gusto ko lang i-insert na talagang saludo rin sa mga teachers na yung yung sobrang concerned nila para sa welfare at quality ng education na binibigay nila. Talagang gumagastos sila from their own, no? Kapag may kulang na Mm. material sa classroom, sila yung nagpro-provide kasi hindi talaga sikreto sa ating society na may mga pagkukulang talaga sa ating education system or education sector in terms of mga materials, no? Talagang medyo kulang yung ating mga schools, especially the public schools, 'di ba? Kasi lahat naman tayo tatlo from public schools, 'di ba? So, na alam natin yung mga pagkukulang na yun. Pero ayun nga, saludo sa mga teachers natin na buong puso, sinasapuso talaga yung pagiging teacher at isinasaalang-alang talaga yung quality at welfare ng kanilang students at yung kanilang mga tinuturo para sa kanilang mga students. Tsaka sa'yo naman din, Day Akim, no? Kasi nabanggit mo yung pahirapan ng pagkuha ng item. Naku, talagang marami kasi pag-graduate talaga ng education, na ang dami-dami sabay-sabay rin na nakakapasa ng LPT. And yung problema sa pagkuha ng item is syempre limited lang naman, di ba? So, ayun, may ibang mga teachers tayo na nakikipagsapalaran sa ibang bansa at doon nagtuturo. No? So, sana dumating yung panahon na lahat ng teachers or teacher na graduate ng education ay sa Pilipinas makakapagturo at ang makikinabang ng kanilang mga kaalaman ay ang mga Pilipino rin na mga kabataan. So, yun, Oo. napakaganda ng ating topic, no, about Teachers Day. So, i-wrap up na natin na ating topic on World Teachers Day sa pamamagitan ng pagbati sa ating mga teachers. Ikaw, Riza, mauna ka. Anong gusto mong sabihin sa iyong mga teachers? Mm-mm. Salamat, Ate Meryl. Gusto ko siyempre pababatiin yung mga teachers natin na yung mga professors ko dito sa Carlos Silano Memorial State University, yung mga former teachers ko sa Minion National High School and sa F. Baranjan Elementary School. Happy Teachers Day sa inyong lahat, and thank you sa walang sawang pagtuturo and sa mahabang pasensya para sa amin lahat kasi hindi naman kami ganoon talagang ka-behave sa section na napupuntahan ko. Hindi lahat behave. So marami talaga mga pasaway, and meron din naman kami yung mga moments na talagang talagang ginagawa ng mga karamihan sa mga estudyante, and sorry po sa lahat ng mga pagpapasaway namin noong mga high school kami and noong elementary. And thank you po sa pagpapatuloy ninyo ng inyong mga misyon na magturo talaga sa mga bata. And wish ko na sana maging healthy kayo always, and ma-appreciate din ng mga batang kasunod namin yung service na ibinibigay nyo sa kanila. Kasi ako personally nakatulong talaga siya, hindi lang yung mga tinuturo nyo galing sa mga lesson plan, kundi yung mga life lessons rin na tinuturo sa amin. So, Happy Teachers Day po sa inyong lahat. So naman, Day Akim? I want to say, kumbaga, Happy World Teachers Day sa ating mga guro na nanonood ngayon, no? Kumbaga, masarap kasi pakinggan, no, na talagang na-appreciate yung mga teachers talaga. Kasi nga, di ba, whole year talaga nagabi yung effort. Even tayo mga estudyante nasa vacation, but they're still on duty pa rin, no, to prepare for the next school year. And you're expecting na kapag vacation nila, vacation na rin natin. Pag vacation natin, vacation na rin nila, but it does not. Kasi nga, mas mabigat yung role nila. Kasi sometimes kasi every year parang may mga point na may nababago sa curriculum, may nababago sa
sa mga contextual, sa mga context ng mga itinuturo, may mga data na dapat i-update. Kasi nga, just like what I have said a while ago, the role of the teacher is complex. So the role doesn't end in one classroom, inside the classroom, but also outside the classrooms through paperwork, through engaging community services, lalo na this coming election, no, is yung role ng teacher talaga nandoon is to facilitate the voters. So sana ma-recognize din natin yan at alam din natin yan, no. So yun, it indicates na hindi lang sa loob ng classroom, hindi lang pagtuturo yung kayang ibigay ni teacher, but also to serve for the community, to serve to country. Because as we kung tayo man is as we serve as a teacher, no, it doesn't end there. Kumbaga, we have our responsibility inside and outside our school. So, happy World Teachers Day. Saludo ako sa inyong lahat, and I really hope na patuloy pa rin ang inyong pagserbisyo, hindi lamang sa loob ng classroom, maging sa buong mundo. Sa buong mundo o maging sa buong bansa na rin. Na sana, no, you are in the good health, no? You are kumbaga in a good condition, no? Kasi mahalaga pa rin ang kalusugan ng ating mga guro. So, laban lang po tayo, and we really hope na our government will fulfill the lapses, no? When it Yes. comes to when it comes to our education sector. Kasi talagang kulang talaga, especially sa sweldo, and I'm so happy rin na yung role ni yung kumbaga yung bagong DepEd Order number 21 since of 2023, yung pagtanggal ng classroom decorations. Although sabihin natin na hanggang ngayon pinagdedebatean pa rin kung dapat pa o hindi, but kumbaga lesson na rin sa gastos ng mga teachers natin to buy more decorations, or yung gawin na lang is yung mga necessary na lang sana yung iiwan, no? Kasi kumbaga iba-iba yung mga learning techniques sa ginagawa ng team teacher. Isa pa rin yun na dapat nilang i-consider. Every classroom na pinapasukan nila, iba-iba ang mga learning modalities o iba-iba yung mga way of learning nila. So, dapat iba-iba rin yung learning or teaching strategies ni teacher. Di ba napakahirap yun? Sa inyo, and mabuhay kayong lahat. Ayan. Yes, mabuhay sa ating mga teachers na totoo talaga yung Dino, kasi every year iba't iba yung students nila, iba't ibang personality, iba't ibang attitudes yung hinahandle nila. So, talagang napaka-challenging ng mga roles ng ating mga teachers, no? Kaya naman, pagpupugay po talaga sa inyo, mga guro namin, kaming mga kabataan or kaming tatlo dito sa Kalambag ay hindi magiging ganito ka-empowered kung hindi rin kami naturuan or hindi kami nahawakan yung mga buhay namin ng mga empowered teachers rin. Kasi isa talaga yung mga teachers namin sa mga nilook up namin or ginagamit namin bilang motivation. Tama ba guys? Diba? Inspiration natin sila. Nakaka-inspired. Halimbawa kapag may nakita tayong yung teacher natin na ganito siya magsalita or ganito siya mag-handle ng mga tao. So, ginagamit natin yun as example na sinusunod rin natin. Ayan, so parang, hala, parang nawala to si Dem. Raisa? Parang nawala to. Ako ba'y nawala? Ayan, parang si Meryl ata yung nawala. Oh, ayan, no. So, tama naman si Meryl, no. Sadyang talagang last week na pag-usapan natin yung mga stress when it comes to social media. And now, stress pa rin. It's because of the internet connection. Kasi nagulat ako kanina, bakit wala, parang akala ko ako yung nawawala. Yun pala si Mary. Ayan, no? So, ganun talaga, no? Yung mga, ganun, na kailangan din i-recognize when it comes to our education sector na, kumbaga, kailangan din i-consider ng ating government yung internet connection, of course. Kasi nga, di ba, when it comes to internet connection, nagagamit ito natin mga educators to
to find more resources when it comes to the knowledge na pwede nilang ma-share sa ating mga kapwa kabataan. So ganun no, napaka-challenging ng pagiging teacher. Tama ba, Raisa? So ayun, so Yes. Napaka-challenging talaga maging educator. Kaya gaya ng sinasabi ni kanina ni Ate Mary bago siya mawala, no, na kailangan mo mag-adjust sa iba't ibang personality ng mga students mo. And kailangan mo rin mag-adjust sa mga napapanahong mga issue na makaka-affect sa mga estudyante mo rin. And sa lahat ng bagay, kapag nagde-decide ka, kapag ikaw ay teacher, kailangan mong isaalang-alang ang kapakanan ng mga students mo. And kapag maling galaw mo lang, isang maling galaw lang, marami talaga maaapektuhan. So, napaka-crucial talaga kapag isa kang teacher. Ayan, so maraming salamat Raisa and si Merit kayo nawala no. So, alam mo ba Raisa na aside sa World Teachers Month natin na sineselebrate every October 5, this coming October 9 also no, kumbaga pinagdidiwang din natin yung Indigenous Peoples Month no, which is October 9 din siya. So, then sineselebrate dito siya every month of October no, kaya have you observed Raisa na every week or uso talaga yung IP Day. Sa inyo ba, Raisa, may mga IP Day din ba na pinagdiriwang sa classroom ninyo? O sa school ninyo rather? So far, Kuya Akim, hindi ko pa na-experience dito yung IPD sa amin, ano, kasi last year, face-to-face, tsaka ano kami, mixed kami ng, face-to-face, tsaka online, kumbaga hybrid learning kami. So, ngayon lang kami full na face-to-face. Pero nung nandun pa ko sa aming locality, sa aming barangay, meron namang sineselebrate na IP Day. So parang may program yung mga IP sa amin, yung particularly yung ano tawag ng IP sa amin. Tribu Bukidnon, na mayroon silang program doon sa court namin. Meron silang parang mga talent portion, nagpapakita sila ng mga talents nila, and nagpapakita rin sila ng mga products na mai-offer nila sa market. Nakita ko yun once, no? Once ko lang siya nakita yung program na yun actually. Pero namangha ako kasi maraming naka-prepare doon sa mga booth ng mga kapatid nating IPs na meron silang mga pagkain, mga products nila, mga banig ata yun. So, parang namangha ako na, ay, parang ang galing naman. So, ang galing naman, parang may potential siya na iyan sa market. And doon talaga ako sa mga pagkain talaga Kuya Akim kasi ang sasarap ng mga pagkain na na-display nila doon. And so yun, isa din yun sa mga gusto ko sanang ma-witness pa ngayong IP Day ulit ngayong year. Kaso hindi ko siya matutunghayan ngayon kasi yun nga, hectic ang schedule. So yun. Pero happy naman ako and na-experience ko na makita yung IP Day doon sa amin. Sa inyo, Kuya Akim. Ayan, thank you so much, Raisa. No, nag-mention ka pa talaga ng pagkain. Alam mo bang, hindi pa ako nanananghalian. Bakit naman, Day? Oo, syempre laban lang kasi nakakuha tong live stream, no? Kasi kaya nakasiti pa ako gutom. Then, parang sa kaligitan ng episode, pag mention ni Raisa ng pagkain, parang, nagutom ako. Alam nyo, oo, tama yun, no? Na talagang dapat natin ma-experience yung mga ganong klaseng celebration sa ating community, no? Sa our school. And, tama si Raisa, no, na talagang ma-express yung mga cultures, values, traditions ng ating mga katutubo na napatuloy pa rin na, kumbaga, pine-preserve yung kanilang kultura at tradisyon, no? Just like here actually when I was in high school din, no, hindi ko pa na-experience ko na yung IPD celebration, which is just like what Liza said, na, kumbaga, expressing awareness and also, kumbaga, exposing also yung parang exposure ng mga ng para siya runaway walk, but the dresses is more in indigenous people siya. So, yun yung maganda no na may mga ganun na
Mr. and Miss IP, ganun, IP ambassador, IP ambassadress, no, yung mga ganun ng mga activities. That is why talagang ipinush namin sa USMKTC, no, na kumbaga magkaroon ng organization na ma-register ng mga IP, which is kumbaga para to empower them, to give them more chances to express, to preserve their culture, especially sa language. Kasi when it comes sa language kasi, minsan nahihiya na magsalita, especially in public ka ng, kumbaga yung katutubong salita nila, it's because just like way back before, no, they are the one who discriminated in their society na aside sa physical appearance nila, but also now we'd never tolerate that kind of discrimination because we have a lot of laws, mga batas na that to protect our indigenous people as well as to express, to preserve their culture, no, na Actually, talagang Dai, kung may i-preserve nila share ako tukol dyan, Dai, kasi may friend rin ako na isang IP, dahil, no? Isa siyang indigenous oo, people. At sinabi niya, may one time daw na lumuwas sila ng lungsod or, oo, lumuwas sila ng oo, lungsod. And specifically, sinabi niya na may isang incident daw na nag-train sila ng kanilang mga kasama. IP sila lahat. Tapos, sa Maynila ata sila pumunta, ganun. Tapos, na ano siya, kasi yung kasama niyang IP, hindi na nagsasalita nung kanilang dialect. Nagtatagalog oo, na daw, dialect, oo, oo. tama, So, parang sinabihan niya na, oo, ano ka ba, tayo lang naman, bakit nagtatagalog ka, ganun. Tapos, sinabi nung kasama niya na kaya siya nagtatagalog kasi nahihiya daw siya marinig sila ng ibang tao. Kasi, mm, syempre, di ba kapag yung usual na mga iniisip, no, kapag narinig yung mga gano'n, na mga salita na hindi, parang kumbaga bago sa kanila, ay syempre kapag IP, oo, taga-bukid yan, ganyan-ganyan. Yung mga sinasabi mo na discrimination against sa kanila. So, ayun, oo, lagana pa rin hanggang sa ngayon. Kaya naman, patuloy tayong nagre-raise awareness para sa kanila. exactly. Exactly, Dino. So, ganun 'di ba yung mga ganong klaseng discrimination. So that is why no. Have you know the team ng IP ng ng IP Indigenous Peoples Month natin, which is Indigenous Youth as agent of change for self-determination, meaning to say ang mga katutubong kabataan natin ay kailangang maging kasangkapan, no. Hindi sa baguhin, kundi yung pagbabago ng mindset ng mga tao na may mga ganitong katutubo na tawag nito, mga katutubo na nabubuhay pa ngayon, kailangan natin silang igalang, kailangan ma-recognize kung ano man ang meron sa kanila. Kasi nga, di ba, kailangan pagyamanin at pagpayabungin ang sariling atin, no? So, tama ba, Raisa, na in every schools talaga na dapat may mga dapat yung mga kabataang katutubo na yung dapat manguna sa mga ganitong aktibidad. Yes, Raisa? Kuya Akim, naniniwala ako na maging open tayo sa kanila. And Oo. ang school namin kasi is promoting inclusivity rin. So, Mm, I am hoping na magkaroon ng programs para sa mga kapatid nating IT. And para sa akin, naniniwala ako, Kuya Akin, dahil yung mga kapatid nating IP ay hindi naman dapat natin i-treat na parang iba sila sa atin. Kasi in the first place, parang yun nga, yung term natin sa kanila is mga native ng ganitong lugar natin, mga ganitong lugar natin. So, meaning sila yung mga parang, kung natin is mga original na mga Filipino, kasi diyan na talaga sila, na through the years, diyan na sila lumaki, nagkaisip, ganyan, ganyan. So, dapat hindi na natin sila i-treat na iba sila. Kasi yun nga, parang sila talaga yung mga, parang kung taano natin is, sila talaga yung mga tunay na Pilipino. So, mga Pilipino naman tayong lahat. Pero siya, parang kung titingnan natin is, sila talaga yung mga tunay na Pilipino. Kasi, marami silang group actually. And though nahahati sila sa iba't ibang group, oo. masasabi natin sila na
sila yung mga tagapagmana ng mga lupa ng mga ganyan-ganyan. And hindi natin dapat sila i-treat na different kasi tao lang din naman sila, pareho naman tayo ng mga practices ganyan-ganyan sa kanila. So, siguro yung pinagkaiba lang siguro natin is meron na tayong mga kaalaman dito sa technology. Pero ngayon nga hindi na rin naiiba yung mga ibang mga kapatid natin kasi ang iba is nag-aaral na, ang iba is meron ng mga work sa mga offices. Opo. And yun, so happy ako sa fact na unti-unti na silang nagiging empowered, nagkakaroon na sila ng boses to speak for themselves. Kuya Akin. Agree So, ako sa iyo doon, Riza, no, at dapat lang rin naman natanggapin talaga sila sa workplaces. At Yes. dapat rin naman na makapag-aral talaga sila. Hindi dapat Exactly. pinipili lang kung sinong tinatanggap at hindi Mm-mm. dapat sila tinatanggihan dahil lang sila ay IP. Yun yung ipinaglalaban natin na mawala na yung discrimination na yan kasi lahat naman tayo may equal rights to education, to Exactly. employment. So, hindi siya makatarungan na hindi tanggapin sa trabaho or sa paaralan Mm-mm. dahil lang sila ay IP, no? At may share ko lang guys, no, na nung last week or last week, last week ata, isa sa mga subjects kasi namin ngayon ay ang educational psychology. So, psychology siya in the education setting. And yung reporting namin na na-assign sa akin na report or topic is multicultural education. Talagang pinili ko yon kasi kami pinapili ng report topic namin. And pinili ko talaga yon kasi parang malapit siya sa aking puso or sa advocacy na ipaglaban or magbigay ng awareness tungkol sa mga situation ng ang mga IP learners natin kasi ayun nga, isa sa mga sinusulong natin ay ang multicultural education. So when we say multicultural education, yun yung education na isinasaalang-alang yung pagkakaiba natin in terms of culture, race, and all of that. So, dapat inclusive yung schools natin. And yung pagiging inclusive ng schools, hindi lang siya in terms of sa environment ng school, but also sa mga learning materials natin, sa ating mga teachers mismo, no? Dapat maging sensitive rin sila. Hindi lang kapag may IP sila na student, even if wala silang IP na student, no, mali yung magbigay sila ng mga examples or mga words na nagdi-discriminate sa mga IP kasi dapat sila yung manguna na mawala yung discrimination issue with regard sa mga IP. So, ayun lang, napakaganda ng topic na yun and I'm very happy na na-share ko rin yung mga learnings ko mula sa mga ginagawa natin, ito, Kalambag, or sa mga, mula sa mga, ano ba yan, mga seminar na ina-attenda natin sa aking mga classmates kasi kulang pa talaga sa pananaw ko, no? Kulang pa talaga yung awareness kasi marami pa ang hindi nakakaalam or hindi sila aware na halimbawa may sinabi na pala sila tapos discriminatory na pala yun. Parang ganun, Offended hindi na sila sa iba. aware. Oo, nakaka-offend na pala. So, ang daming hindi pa aware sa mga situation na ganun, na dapat ma-educate rin. Tama ba, Dayakim? Of course, that is why if I am in my classroom, no, because I have a lot of classmates, friends inside the university that are also member of the indigenous people. Every time that we have conversation, so we will speak in our own language, no. But others say that ayaw mo inchik kay dili ko kasabot. So, although kaming magsalita lang inchik daw kasi dito sila makaintindi dito sa is that are you joking or are you insulting us? Pero hindi ko lang pinapatulad kasi ayoko rin ma-insulto yung ayoko rin maging iba yung pananaw nila when it comes to sa mga katutubo. Siyempre, I'm also an IP, no, ubo manubo. So, ayoko rin madungisan but instead, I tell them that it is part of our culture to preserve our language because our language will define our tribe, our kumbaga tribe as an indigenous people. So it is also our right to use our dialect or our own language. So hindi dapat natin laging kumbaga if may nagsasalita ng ganon,
mostly kasi, pero may mga iba talaga na they are interested to learn. No, no. May nasiba, ay, ang galing yung magsalita ng ganyan, sana also. Parang nakaka-touch din kasi buti kami alam namin yun. So, yung parang gano'n. Pero, parang in overall kasi na napakaganda na matutunan yung sarili nating lingwahe nang sa ganun is, kumbaga, through that language, we can preserve our culture. So, syempre tayo, nasa school naman tayo, di ba, Demel at saka Raisa. Tapos, sabi nga kanina, is may mga IP Day celebrations. So, para ba sa inyo, Day, sa panong paraan ninyo, kumbaga, mapapanatili ang katatagan ng kultura ng bawat katutubo? Saan ba dapat ko siya simulan? So, ikaw na lang, Day Mariel. Oo. I think siguro basically magsimula tayo sa ating mga sarili, no? Mm, I-educate natin talaga yung sarili natin. Huwag tayong mag-settle na alam natin na mayroon dito sa Pilipinas, marami tayong mga indigenous group. So, yung ganun na fact, huwag tayong mag-settle lang doon. What if i-research talaga natin? Ano ba yung mga sa komunidad natin? Ano ba yung mga meron na IT groups? I'm sure sa iba't ibang lalawigan or iba't ibang lugar, may mga IT talaga sa kanila, 'di ba? At hindi lang nila alam. So for example, dito sa Kidapawan, alam naman talaga natin na mga Ovo Manobo ang mga IP natin dito. Hindi oh, lamang sa Kidapawan, kundi mostly talaga dito sa North Cotabato, mga Obo Manobo. So and syempre, mag-research pa tayo. Ano ba yung mga ginagawa nila, yung mga culture nila, yung pananalita nila, ganun, di ba? So, para maging aware tayo kung paano natin sila matutulungan na maging empowered sila na hindi nila ikahiya yung kanilang pagiging IP, but i-embrace nila and ayun nga, i-embrace nila at maging empowered sila kung magsino man sila. Hindi nila mm, itinatago dahil nahihiya sila, 'di ba? Ganon. So, ayun, and syempre mag-raise awareness rin tungkol sa mga issue na kanilang kinakaharap, hindi lamang yung discrimination, but also yung gap in terms of socio-economic status kasi mostly nga sa ating mga indigenous people ay hindi nakapag-aral or kung nakapag-aral man ay nire-reject sa workplace. So problema talaga yung socio-economic status, no? Kaya ayun, dapat mag-raise awareness na tanggal na yung mga discrimination para magkaroon sila ng equal opportunities para sa mm. mga katulad ng mga hindi IT rin. Ayan. So, thank you so much, Day Meryl, no? So, ikaw ba, Raisa, no? Bago ako magsalita, ayan, Raisa. So, palagay mo ba, Raisa, saan ba natin dapat simulan, no? O, ano ba yung mga, kasi yung theme kasi natin, no? More in indigenous youth, so mga katutubong kabataan. So, para ba sa'yo, Raisa, kailan at saan ba natin dapat, simulan ang pagpapanatili ng katatagan ng kultura ng bawat katutubo sa ating bansa? Raisa, no? So, sa'yo ba, Raisa, palagay mo, since yung natin, yung team natin is all about, Kuya Akim, pwede po, oo, paulit yung question mo kasi nagcha-choppy ka, parang puto ay, yung oo, sige, 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 okay, okay, don't worry, Raisa. So, ayan, no, so, palagay mo ba, Raisa, saan ba natin dapat simulan, no, yung ano ba yung dapat natin gawin para mapanatili ang katatagan, no, ng kultura ng bawat katutubo sa ating bansa? Ayan. Siguro magagawa natin yun, siguro una-una is sa by respecting kung ano man yung mga preserve nila sa kanilang mga kultura, sa kanilang mga kagawian, sa kanilang mga tradisyon, and especially sa mga parang mga rituals nila. So, i-respect natin yun. Kailangan natin i-set aside yung mga scientific, ano ba tawag dito? Scientific Explanation? Ganun po ba yan? ginagawa nila kasanayan nila. Kasi para sa kanila, yun yung best yun yung best and makakatulong yun sa kanila. So, dapat natin i-respect yun. So, pangalawa siguro is, yun nga sabi ni Ate Meryl na
magsimula tayo sa within ourselves na Mm. matuto tayo na matutunan natin kung ano ba talaga ang mga kung bakit may IP, kung bakit kailangan natin itulungan sila na ma-preserve ang kanilang mga traditions, yung mga customs nila, yung mga ganun. And um, kailangan siguro nating maging proud na meron tayong mga IP sa Pilipinas kasi sila yung parang mirrors kung ano yung buhay na meron dito sa country natin noong mga unang-unang panahon since sila yung mga parang ancestors natin. So, kailangan nating maging proud na merong existence nila sa country natin. Kasi, ibig sabihin nun, mayaman tayo sa mga traditions and ang ating country is diversified and mayayaman sa mga maraming kultura. So, kailangan natin maging proud na meron tayong mga IP dito sa ating country. Yun yung sa tingin ko, Kuya Akin. Oh, tama naman Day Mary, dapat maging proud. And of course, I'm so proud. So that is why I think last year sana to, but ngayon is finally natatag na yung IP Youth Organization namin sa school, no? Because this October pala, no? So next month na yon. Pagkabukas October na, ayan. So may pinaplano kaming IP Day, then kami mismo yung mag-o-organize and also with the coordination of the IP organization officers na talagang alam kong pagsisikapan namin because I think this is the first ever na Good luck! I think this is the first ever dahil na meron na kaming IP organization and marami na, almost 200 ang members kasi marami talagang IP. So, ayun, I'm so happy for that. And also, sa sinabi din ni Tay Meryl kanina na, kumbaga, yung pagdating sa socio-economic, talaga, kumbaga dito kasi especially sa education natin na in-depth ed, na DepEd Kidapawan are also prioritizing the cultures, preserving cultures, and also pagdating naman sa mga IP teachers, they're also prioritized, no, when it comes sa mga items, ganun. So, I'm so happy for that na may mga ganung projects here in Kidapawan City. And also, dapat syempre, tama yung sabi ni Daimel na simulan sa ating sarili, no? Wala tayong may ibabahagi pag wala tayo nun sa ating sarili. Kumbaga, you cannot give what you do not have. Char! You cannot give what you do not have. Kasi nga, di ba, tama naman. And also, no, na talagang pagyamanin natin ang ating kultura, of course, sa ating bansa. And I'm so happy din, no, talagang may mga gurong katutubo talaga. Kasi one time when I was in Inatila National High School, since I saw the IP teacher, then the design of her classroom is also, kumbaga indigenous din. So, it indicates that this teacher is a member of indigenous people. So, that is why I'm so happy for that na may mga gano'n, na may mga guro tayong tawag nito na mga katutubong guro natin na tumutulong para mapanatili yung kalagahan, yung kultura ng ating mga katutubo. So, sana marami pang mga gurong ganon and also marami pa rin tayong mga guro na patuloy na magmamalasakit sa ating mga kabataang katutubo. Siyempre, sabi nga 'di ba sa team natin is indigenous youth, no, the agent of change and also the self-determination, yung may determinasyon na mabago yung pananaw ng maraming tao tungkol sa katutubo. So, we should embrace our culture, no? So that others would also inspired and also to eliminate, to eradicate all forms of discrimination. So, ikaw ba, Day Meryl, no? So, ano yung mga idea mo about when it comes sa education ng ating mga indigenous people? Ayun, Day, mostly talaga sa kanila, lalo na sa mga kabataan, no? Nahihiya na pumunta ng school kasi nabubuli, nadidiscriminate sila. Especially if yung school nila is nasa lungsod or malayo sa community nila. Kasi mostly rin naman ng schools na nasa within the community lang, yung mga students, kapwa IP lang din nila. So, yun, hindi masyado siya intimidating kasi sila yung magkakasama. Pero kapag yung nangyari is hindi sa community, within the community, yung school,
kailangan pa nila bumiyahe, ganon. And yung mga kasama nilang students is hindi mga IP ang karamihan. Yun, nagkakaroon ng, kumbaga, imbalance, no? Kasi ayun, mas marami yung mga hindi IP, konti lang yung IP. So, dahil konti lang sila or minority sila sa school na yun, nagkakaroon sila ng inferiority na feeling. So, Oo. feeling nila na mas mababa sila, kumbaga, Oo. kumpara sa mga kasamahan nilang estudyante na hindi IP. So, sana mawala na yun at ma-empower talaga natin yung students natin. And also, ayun nga, in terms of socio-economic, no, balik-balikan talaga yan kasi isa talaga yung issue ng ating mga indigenous people na kulang sila sa mga resources, no? Pagdating ng paaralan, yung mga IP students natin, walang baon, di ba? Yung iba nga sa kanila, hindi nakapag-agahan pagdating ng school. So, importante rin na ma-provide natin yon na pagkukulang, no, sa pamamagitan ng feeding programs, mga ganon. And pero yung problema lang din naman ng mga feeding program is hindi siya sustainable kasi ayun, kung may budget nga lang, 'di ba, araw-arawin talaga yung pag-feeding. Pero ayun nga, hindi siya sustainable. So sana may magawa pang paraan na maging sustainable yung pag-support sa ating mga IP learners. Oo, Day, no? Tama talaga. And minsan talaga, no, nag-i-initiate yung mga teacher natin. Kumbaga, magkaroon ng mga feeding program sa mga schools nila, especially sa mga IT schools, no? So, saludo talaga tayo sa mga teacher na patuloy na tumutulong, no, sa ating mga katutubong mga mag-aral, as well as yung sakripisyo rin natin na katutubong guro na patuloy na lumalaban para sa ating mga kabataan, no? So, ikaw ba, Raisa? Ayan, si Raisa. Nandun pa ba si Raisa, no? Ayan. So, I think nawala ata si Raisa, no? Ganyan talaga yung stress na kinakaharap ng ating bansa talaga itong teknolohiya. Na, of course din naman, no, teknolohiya, dapat, ano rin, maging empowered din ating mga katutubo when it comes sa ating mga teknolohiya, no? Na, Yes, Dai. na dapat, Exactly. Yung isa rin do sa mga napansin ko na gap, no, in terms of socio-economic is, yun nga, kulang sila sa resources, kulang sila sa materials, kulang sila sa, kumbaga, mga gamit or yung mga technology, power up PPT, ay ano ba, projector, laptop, yung mga basics lang na ginagamit sa school. Kulang talaga sa school, sa mga IP schools, IP teachers, IP learners, kulang sa kanila yon. And dapat ma-adapt na nila yung technology, no, na matulungan natin sila na maka-keep up sila sa pagbabago sa ating paligid or sa atin talaga dito, no? 21st century learners, ini-embrace na yung technology or ginagamit na talaga siya. Everyday part of our schools and our education system na ang technology. So sana rin, no, na maka-keep up yung ating mga IP students, schools, and teachers sa pagbabago na yun. ayan. So, sa'yo ba, Raisa, no? Tawag neto. Nakalimutan ko yung tanong ko. Ano nga ba yun? So, wala, iniisip ko pa. Ano ba yung Ano tanong? yung Ano yun, Raisa? Naalala mo pa ba? Kasi, kumbaga, ano ba? Ito yun, Raisa, no? So, ano ba sa action ng mga kabataan, no? So, ano ba yung, masasabi mo when it comes sa tawag neto, sa mga education o tawag nito yung education system na nandito sa ating bansa, no, tungkol sa ating mga katutubo. Medyo ano yun, Kuya Akim, no? Parang medyo serious siya na tanong when it comes sa education system talaga natin concerning sa mga IP natin. Serious talaga siya na tanong. And mahalaga siya na pag-usapan, especially ngayon na paparating ang Tuesday. So, ang tingin ko sa education system natin when it comes sa mga, yun nga, sa mga IP schools natin, parang kagaya rin siya sa mga iba't ibang schools natin na hindi yung IP schools nagkukulang, yung gaya ng sabi ni Ate Mary, nagkukulang din, and hindi enough yung resources para ma-meet yung needs ng bawat students. And isa din yun sa mga
gusto nating iparating sa mga kinauukulan na kung sana mabigyan pa ng pansin, na Opo. mabigyan din ng mga kinakailangan nila sa pang-araw-araw na pag-aaral. And kapag nag-aaral ka kasi, Kuya Aki, napakarami talaga ng kailangan mo ngayon, especially Mm. ngayon sa 21st century tayo. So, hindi naman, yun nga, porket IP sila, hindi na dapat sila makasabay sa modernization. Kasi, Mm. nararapat talaga na makasabay din sila para um, sabay-sabay tayo ang pag-angat natin. And Opo. yun nga, hangad natin na mabigyan, kagaya ng ibang mga DepEd schools, mabigyan din sila ng attention and ma-provide yung mga necessary na needs nila for the betterment din ng education system ng ating mga IP schools. Yan, Ayun. Kuya Akin. Ayun, no? So, isang napakagandang episode ang ating napakinggan ngayon, no? So, to sum up our topic, no? So, una kanina is, of course, nagkamustahan, di talaga naiiwasan, no? Na kumusta ang bawat isa, especially ang ating mga viewers, no? So, kamusta na kayo dyan? So, kung ano man, o kung saan man kayo po banda, paki-comment it down below po para malaman po namin kung hanggang saan po ang nararating ng aming live stream, no. So pang-una is ating tinalakay at tungkol sa World Teachers Day, na kung saan binigyan ng papuri, no, at pagpupugay ang ating mga guro, and also yung mga ating mga future educators natin diyan na patuloy na lumalaban pa rin to become kumbaga LPT, mga ano professional licensed professional teachers na natin din. So laban lang tayo sa buhay. Tawag nito sa ating mga katutubo, no, dahil sa dating na October 9 ay magkakaroon tayo ng Indigenous Peoples Month. So, ayan, nawa sa atin ilan sa ating mga na-discuss ay ang mga discrimination, ang mga barriers na kinakaharap natin mga kabataan when it comes to our education also, and yung pag-preserve ng kanilang kultura. So, no, to para tuloy-tuloy na rin po, here's po our announcement. So, ang Kalambag po ay napapanood po every Saturday po yan. 1 to 2 p.m. po yan. And also our after Kalambag din po, mamaya din po 3 to 4 p.m. din po. Meron din po tayong senior CP, o yung mga napapanood dito yung ating mga kababayan ng mga lolo't lola natin. And lastly po, every Merkulis po yan, 3 to 4:30 p.m. po yan. Nariyan din po si Inclusion or Inclusion na, which is tumatalakay, no, sa mga kinakaharap sa kasalukuyan ng ating mga kababayang person with disability, no, para sa panghuling sa final statement po natin. Ayan, tanong, baka may gusto pang sabihin si Daimeryl. Siguro pasalamat na lang, no, sa mga nanonood ngayon at sa mga patuloy na sumusuporta sa Kalambag, at syempre again and again pagpupuri at pagpupugay sa ating mga teachers. Happy World Teachers Day po sa inyong lahat. At para Ayan. naman sa mga ating IP students, IP learners, pagpupugay rin sa inyo, no, ipagpatuloy nyo ang pag-aaral, at we're hoping for the best para sa improvement ng ating education system na maging multicultural, maging inclusive, maging sensitive, at maging diverse pa ito. Yun lang para sa akin. Ikaw, Ayan Riza? po. Ikaw naman, Liza, oo. Yes, maraming salamat sa mga nanonood sa ating episode ngayong araw. And yun nga, kagaya ng sinabi ni Ate Meryl, para sa ating mga IP learners, ipagpatuloy lang ang pangarap para sa ating mga future. And huwag nating ikahiya kung ano tayo, kung ano ang ating pinanggalingan. And wag nating ikahiya, and palagi nating ipagsigawan kung ano tayo, kasi yun yung bumubuo sa ating pagkatao. And hindi tayo magiging tayo kung hindi natin ipagmamalaki kung ano tayo, kung saan tayo nagmula. And para sa ating mga guro, Happy Teachers Day sa ating mga moms and sir,
sa ating Mm-mm. mga mama at papa, sa lahat ng mga nagturo sa atin ng ating ng kabutihan asal na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay and para sa ating kabutihan. And Happy Teacher's Day sa inyo lahat. Ayan, so for me, no, so sapon salamat tot langot mga minubo, intang kang kay, no, dinit kalambag. So, bikid ka ilaw, so ipakita ikas mga kwata, ikas tributan, no, dapat maging proud tayo. So, ibig sabihin, sabi ko kanina is, maraming salamat sa lahat ng nanood ng kalambag, no, na huwag tayong kaya kung ano yung tribo natin, dapat proud tayo, of course. No, so, happy IP, happy IP, Happy IP Days celebration. Ayan, nabulol na tuloy ako. And also sa ating mga kapwa sa mga guro natin dyan. Happy World Teachers Day sa inyong lahat. At of course, sa ating mga katutubo pong mga guro, no, saludo po kami sa inyo. No? So, salamat po sa lahat ng sakripisyo na ginawa nyo sa ating mga kapwa kabataan. Then muli po, ako po si Akim Pulpog. At ako Kasunod naman din, si Meryl Vincenzo at Ako Riza. po si Riza Almapasito. at ito ang Kalambag. Kalambag! Maraming salamat po at Ayan, maraming mag-ingat tayong salamat po. lahat.